Nagbawas ng biyahe pa norte ang ilang bus company sa Cubao. Gayunman, may mga biyaheng maluwag pa. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Ray Vicente. Ray, ano mga lugar ang binawasan ng biyahe? Gigi, binawasan na nga ng ilang mga bus companies dito sa Cubao Bus Terminals ang mga biyahe papuntang Northern Luzon. At kabilang nga dyan ang mga biyahe papuntang Lingayen at Bolinao, Pangasinan, papuntang Olongapo City at Baguio. Dahil ayon nga sa pamunuan dito sa Cubao Bus Terminals ay nasa 30% Gigi ang binawas ng mga biyahe. At dahil nga raw ito, lugi talaga ang mga drivers at mga konduktor dito nga sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng petrolyo, kung saan malaking araw ang lugi ng mga bus companies, lalo't nga Gigi hanggang ngayon ay suspendido pa rin yung taas pamasahe. Pero bukod sa pagbabawas Gigi ay meron din tayong tinatawag na merging trip, no? So imbes na dalawang magkahiwalay na bus ang ginagamit sa magkahiwalay na oras, ang ginagawa nila ngayon ay isang bus na lang para sa 2 oras. For example na lamang ito Gigi, dati kung isang bus para sa 9 a.m. at isang bus para sa 10 a.m. Ngayon, ang ginagawa, isang bus na lang para both for 9 to 10 a.m. Narito ang pahayag ng pamunuan ng bus company. So, gumagawa kami ng strategy kaya ng pagpapatay ng makina, 5 minuto bago umalis, bago buksan yung makina ng bus. Then sa garahe naman po, dapat walang magpapaandar ng makina. Gigi, sa ngayon, pwede pa naman magpa-online reservation sa mga biyaheng papuntang Northern Luzon. Gigi? At Ray, yung mga biyaheng papuntang Bicol ay kumusta naman? Dahil alam natin, pagka yung iba mga kababayan natin papuntang Visayas, magbubus o kaya sasakay na lang ng bus para mas makatipid, ay dito sa Bicol, maraming masasakyan papunta doon, pwede sila magroro. Yung pa Bicol muna, kumusta ang biyahe doon? Gigi, sa ngayon ay fully booked na actually mga biyaheng pa Bicol. Kabilang na rito yung mga biyaheng papuntang Camarines Sur, Camarines Norte, Daet at maging Albay. Pero Gigi, para naman sa ating mga kapatid na gusto pa rin bumiyahe dito sa Cubao, meron naman tayong tinatawag na chance passengers kung saan pwede naman silang pumunta dito, walk-in. Pero Gigi, linawin lang natin na hindi na available yung mga aircon buses kasi yun yung mismo fully booked. So yung mga chance passengers, ang pwede na lang nilang sakyan ay mga regular buses na lang, Gigi. At kumusta ang dami ng mga pasahero ngayon kumpara nung nakaraang taon? Actually, Gigi, nakausap natin yung pamunuan itong bus terminal kung saan tayo kinakatayuan. Ang sabi nila, halos parehas lang daw yung dagsa o yung bilang ng mga tao dito sa Cubao Bus Terminal kumpara nung isang taon na Semana Santa at ngayong taon nga. Pero ang sabi kasi nila, Gigi, ay imomonitor pa raw nila. Lalo nga, bukas daw talaga inaasahan mas bumagsa yung mga tao. Lalo nga, kaka-anunsyo lang na magiging half day na lang yung mga trabaho ng mga nasa gobyerno. Pero dito, Gigi, narito naman yung pahayag ng mga biyaherong nakausap natin. Tipid ka kasi pagka once na nagko-commute kaysa mag-drive. Kasi yung pag nagda-drive ka kasi pagod, tapos gastos, mostly gastos talaga doble kasi lahat yung sa toll fee, gas, kulang pahinga. So pagka nag-commute ka kasi, pwede ka magpahinga. Hawak mo oras mo. At yan muna ang latest dito, Gigi. Balik sa iyo. Yan ang ulat ni Ray Vicente live mula sa Cubao, Quezon City. Mga kapatid, Gigi Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.